So bago tayo magpasimula, tayo manalangin sa ating Diyos na buhay. Amang Diyos na sa langit, ikaw po ang Diyos sa dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa hapong ito upang hilingin na pagpalain mo po ang iyong mga salita, Panginoon, na dadalhin natin sa hapong ito upang magdala ng malaking blessing sa bawat tao. Pagpalain mo ang internet, ang YouTube, ang Facebook, ang himpapawid. Pagpalain mo lahat at tagapanood, tagapakinig natin sa hapong ito. Magpagaling ka, maghimala, magpalaya. Salamat, Panginoon, sa pagpapala ng iyong salita sa hapong ito. Sa pangalan po ni Jesus Christ. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So yung mensahe natin ngayon ay patungkol sa Genesis chapter 4, verse 1 hanggang verse 7. Tungkol ito sa mga anak ni Eva at ni Adan. Si Cain at si Abel. Genesis chapter 4, verse 1 hanggang verse 7. Sunod-sunod na verse. Sabi sa verse 1, kung umpisa natin, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon, ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Cain ang panganay. Si Cain. Sabi ito, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Si Abel ang pangalawa. Naging pastol si Abel at si Cain naman ay naging magsasaka. Dalawang anak ni Eva. Yung isa ay naging pastol ng kawan at yung isa naman ay naging magsasaka. Amen. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kasi siya magsasaka siya eh. Kaya yung ani niya sa bukid, yun yung inopering niya sa Panginoon, hinandog niya. Kinuha naman ni Abel ang isa sa panganay ng kanyang kawan at pinatay ito at ihinandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ano sabi diyan? Dalawang taong naghandog sa Diyos. Si Cain at saka si Abel. At sabi diyan, si Cain ang unang naghandog. At hinandog niya ang ani niya sa bukid. At si Abel naman, na pangalawang anak ni Eva, ay kumuha ng kanyang panganay na kawan at pinatay ito at inandog ang pinakamainam na bahagi. Kaya at sabi diyan, nasiyahan ang Diyos kay Abel at nasiyahan siya sa handog ni Abel. Amen. Dalawang taong naghandog. Yung isa ay nagbigay ng kasiyahan sa Diyos at sabi diyan, ngunit hindi niya kinanugdan si Cain at ang handog nito. At sabi diyan, kung magpatuloy tayo, dahil dito, hindi may larawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, ano ikay nagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop, laging nag-aabang upang lapain ka. Nais kang pagharian ito, kaya't kailangan mong mapaglabanan ito. Amen. Dalawang taong naghandog. Si Abel ay kinalugdan ng Diyos at yung kanyang handog. Ngunit sabi diyan, ngunit si Cain ay hindi kinalugdan yung kanyang handog. Dahil ito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Nagalit siya sa Diyos. Bakit? Hindi kinalugdan yung kanyang handog. Maring sinabi niya sa sarili niya, nag-effort din naman ako, nagsakripisyo din naman ako. Tingin niyo ano yung mabigat na trabaho? Magsasaka o nag-aalaga ng kawan? Tingin ko para sa akin, mas mabigat yung magsasaka. Kasi alisin mo yung damo, alisin mo yung mga talahib, bungkalin mo ang lupa, ikultubit mo ang lupa,
Mabibilad ka sa init, tatamnan mo yung lupa, alagaan mo yung pananim mo, bago mo mapalaki, talagang magsakripisyo ka. Samantalang si Abel, habang nagbabantay ng kanyang tupa, pwedeng umupo sa puno at uminom ng malamig na tubig. Amin po ba? So, yun yung maaaring ikinagalit ni Cain sa Diyos kasi hindi kinalugdan yung kanyang handog. Nagsakripisyo naman siya. Amen. Pero, alam natin na nababasa ng Diyos ang puso natin. Si Abel ay naghandog ng pinakamainam na handog. Ngunit, si Cain ay hindi nabanggit kung mainam ang kanyang handog. Amin ba ba? The best ang hinandog ni Abel sa Diyos. Kaya, nakikita yan sa ating mga puso. Tulad ni Abel at Cain, nakikita yan yung motibo ng paghandog sa Diyos. Nakikita yan sa ating mga puso. Amen. Kung mabuti ang ating ginawa, malulugod ang Diyos. Kung hindi mabuti ang ating ginagawa, hindi tayo kalulugdan ng Panginoon. Alala niyo ba si Noe, nung maghandog si Noe, ay sinusunog ang handog. Amen po ba? Maring ang paghahandog kasi sa Diyos, natutunan din nila sa Diyos. Itinuro din ito sa kanila ng Panginoon, yung paghahandog. Maring si Abel ay sumunod, maring si Cain ay hindi sumunod sa proseso ng paghahandog. Amen. Ang mahalaga ay ang pagsunod, hindi mahalaga ang pagsuway. Dahil ang pagsuway ay kasalanan. Ang pagsunod ay mahalaga sa Panginoon. Amin po ba? Kasi unang panahon kapag naghahandog ka, sinusunog yan. Para masamyo ng Diyos ang usok ng sinunog na handog. Amen. Kaya sabi ng, kung mabuti ginawa mo, magsaya ka. Kung masama, ang kasalanan ay tulad ng bangis na hayop. Ang kasalanan ay dyablo yan. Ang kasalanan ay dyablo. Ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop. Laging nag-aabang upang lapain ka, upang biktimahin ka. Nais ka nitong pagharian. Kailangan, sabi ng Diyos, ma-overcome mo ito. Sabi ng Diyos, kailangan mong mapaglabanan ito. Kaya, kahit malinaw ang revelasyon sa Kanya ng Diyos, ay hindi niya maintindihan bakit naiibabaw yung kanyang emosyon, yung kanyang galit, yung kanyang selos sa kanyang kapatid. Ba't tinanggap yung handog ni Abel at sa akin hindi? Naghalo-halo na yung kanyang galit at selos. Galit sa Diyos at selos kay Abel. Ba't yung aking handog hindi tinanggap? Ba't yung handog ni Abel tinanggap? At yung kanyang handog. Amen po ba? Kaya, alam natin, ito yung unang krimen sa mundo. Napatay ni Cain si Abel dahil sa sobrang selos. At nung tanungin siya ng Diyos kung saan yung kanyang kapatid, pabalang niya sinabi, hindi ko alam. Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Nawalan siya ng respeto sa Diyos. Kaya nakita na talagang masamang tao siya. Amen. Wala siyang humble na puso. Wala siyang mapagpakumbabang puso. Mapagmataas siya. Hindi niya nakikita yung katarungan ng Diyos, yung batas ng Diyos. Amen po ba? Kapag tayo sa harap ng Diyos, dapat nandoon yung ating pagpakumbaba. Dahil hindi makakatulong yung galit, hindi makakatulong yung selos. Ang selos pumapatay, ang galit pumapatay. Amen po ba? Nakita niyo yung mga napanood natin nasa sobrang selos, napapatay nila yung pinagsisilusan nila. Amin po ba? Totoo yan. Sabi ng Biblia, ang selos ay pumapatay. Nagselos sa kanyang kapatid, nagalit sa Diyos kasi hindi tinanggap yung kanyang handog. Imbis na magpakumbaba, nandoon yung kanyang emosyon, nandoon yung kanyang galit, nangibabaw sa kanyang puso. Kaya yun na nga nangyari. Maring kung bata pa sila, tatanungin mo si Cain, paglaki niyo ni Abel, papatay mo si Abel. Maring sabihin ni Cain, hindi ko magawa yun.
Kapatid ko yan, ba't ko naman papatayin? Amin po ba? Po dahil sa hindi niya nakontrol ang kanyang galit, hindi niya nakontrol ang kanyang selos, napatay niya yung kanyang kapatid. Dahil masama ang kanyang puso. Dahil masama ang kanyang puso, sabi ng Biblia. Amen. Kaya makita natin na dalawang naghandog, si Cain at si Abel, at yung handog ni Cain ay hindi kinalugdan ng Diyos, at yung handog ni Abel ay kinalugdan ng Diyos. Bakit? Mabuti ang puso ni Abel. At ang sabi ng Biblia, masama ang puso ni Cain. Amen. Kaya, minsan baliwala sa atin ang pagsunod. Napaka-importante na sumunod sa Panginoon. Napaka-importante na sundin ang utos ng Diyos. Pahalagahan natin ang pagsunod sa Panginoon para kalulugdan tayo ng ating Panginoon. Amen pa ba? Dito sa Santiago, chapter 4, verse 6 hanggang 10. Santiago, chapter 4, verse 6 hanggang verse 10. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Sabi diyan, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos laban sa mapagmataas. Laban sa mapagmataas. Alam mo ba pagmataas, karakter ng diablo yan? Yung mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Amin ba? Yung mapagmataas ay kalaban ng Diyos. Kapag ikaw sa harap ng Diyos, huwag kang magmataas. Dapat, kapag nasa harap tayo ng ating Panginoon, sa presensya ng Diyos, dapat nandun yung ating paging humble. Nandun yung ating pagpapakumbaba. Sa 7, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Dapat lang talaga magpasakop tayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalawian niya kayo. Sabi diyan, labanan daw po natin ang diablo at lalayo sa atin ang diablo. Paano tayo makakaroon ng lakas na labanan ng diablo? Kung kasama lang natin ang Diyos. Kapag hindi natin kasama ang Diyos, wala tayong lakas na labanan ng diablo. Amen ba ba? Naging malakas tayo kapag kasama natin ang Diyos. Amen. Ito yung ating kapangyarihan. Ang Diyos. Lumapit kayo sa Diyos, sa 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Sino una lalapit? Tayong mga tao. Pag lumapit tayo sa Diyos, lalapit din siya sa atin. Amen. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. At linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. Yung kamay daw po natin, pinahugasan. Hindi literal na hugas yan. Dugo ng Panginoon ang hugas yan. Linisin ang dugo ng Panginoon ang ating puso. Kaya lagi natin pag-pray sa Lord na, Lord, linisin mo yung aking mata. Linisin mo ang aking isip. Linisin mo ang aking puso. Linisin mo ang kamay ko ng yung banal at makapangyarihan ng dugo na tumubo sa aming kasalanan. Dapat ganun pag nagpapalinis tayo. Sa dugo ng Panginoon. Amen. Pabanalin mo ako, Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Pabanalin mo ang aking espiritu. Kasi mayroon tayong tatlong katauhan, espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Dapat banal ang ating espiritu, banal ang ating kaluluwa, banal ang ating katawan, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amin po ba? Paano ba maging banal? Sumunod ka sa Diyos para maging banal ka. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, hindi ka maging banal. Amin po ba? Ang pagsunod sa Diyos ang nagpapabanal. Tayo pinaging banal ng Espiritu Santo. 1 Peter chapter 1 verse 2. Roma chapter 15 verse 26. Pinagiging banal tayo ng Espiritu Santo. Amen. Kita nyo? Magkaroon lamang tayo ng lakas na labanan ng diablo kapag tayo nagpasakop sa Diyos. Kapag hindi tayo nagpasakop sa Diyos, wala tayong lakas na labanan ng diablo. Amen. Amen po ba? Wala tayong power. Magkaroon lang tayo ng power o lakas na mapaglabanan ng diablo, ang demonyo, kung nagpapasakop tayo sa Diyos. Amen.
Kaya inuutos ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. At pag lumapit tayo sa Kanya, lalapit din siya sa atin. Yan ang sabi ng Panginoon. At ipalinis natin yung ating kamay. Ipalinis natin ating puso para maging kadapat-dapat tayo sa Panginoon. Alam ba yung kasalanan nanggagaling sa puso? Papunta sa isip. Pag naisip mo na yung kasalanan, gagawin ang kamay mo. Amin pa ba? Lahat ng kasalanan nanggagaling sa puso. Sabi sa Marcos chapter 7, nanggagaling ang kasalanan sa puso ng tao. Papunta sa isip, gagawin ng kamay. Amin pa ba? Di ba lahat ng ginagawa natin ay iisip natin? Hindi ka gagawa ng hindi mo naiisip. Maging yung ating pagsunod, naiisip natin yan. Kasi sinabi ng kasulatan, sundin natin ang Panginoon. Naiisip mo yan. Kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, naiisip mo rin yan. Amen. Alam mo yan sa isip mo. Alam mo kung sumusunod ka, alam mo kung sumusuway ka kasi lalo't nagbabasa ka ng Biblia, alam mo yun. Maliban na hindi ka nagbabasa ng Bible. Kaya lagi natin ituturo na magbasa tayo ng Bible para hindi kayo nadadaya. Manalangin kayo lagi sa Diyos para patnubayan niya kayo. Sa pamagitan ng prayer, pakipag-uusap sa Diyos, magagabayan niya tayo sa lahat ng ating ginagawa. Amin pa ba? Kapag hindi ka nagpipray, paano mo makakausap ang Diyos? Sa pamagitan ng prayer, nakausap mo ang Diyos. Amen. Kapag humihingi ka sa Diyos, bibigyan ka ng Diyos. Paano ka bibigyan ng Diyos kung hindi ka humihingi? Amen? Kahit sa tao, pag hindi ka humihingi, walang magbibigay sa iyo. Kapag humihingi ka, maintindihan ka, bibigyan ka. Amen ba? Sa Diyos, huwag kang aasa na tatanggap ka kung hindi ka humingi. Ang tumatanggap lamang yung mga humingi. Amen ba? Dapat marunong tayo mag-pray, marunong tayo humingi sa Diyos. Kasi ang Diyos atin hindi madamot. Siya ay mabait na Diyos. At lahat ng hinihingi natin sa Kanya, ibibigay niya ito ayon sa Kanyang kalooban. Kapag kalooban niya ang hinihingi natin, ito'y kaya niyang ibigay sa atin. Amen ba? Amen. Kaya, kapag humingi ka sa Diyos, asahan mo may tatanggapin ka. Pag wala kang hinihingi sa Diyos, huwag kang asang may matanggap ka. Dapat marunong kang humingi sa Kanya. Sabi nga sa Lucas 11, verse 10, humingi ka at tatanggap ka. Hanapin mo ang Diyos at matatagpuan mo siya. Katukin mo siya at bubuksan ka niya. Sapagat tumatanggap ang bawat humingi at ang bawat humahanap ay nakatagpo ang Panginoon. Bawat kumakatok ay pagbubuksan ng Panginoon. Ganun po ang Panginoon. Hindi po siya mahirap kausapin. Amen. Pag alam niya na mabuti ang ating hiningi, ibibigay niya yun. Maliban ng pansarili ang ating hiningi. Dapat ang ating hiningi ay pangkalahatan. May malasakit sa ating kapwa. Amen. Mapansin natin na ang Diyos ay laban sa mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Dalawa naman ang tao sa mundo, mapagmataas at mapagpakumbaba. Amen? Mahalaga na piliin natin lagi maging humble, maging mapagpakumbaba. Tulad ni Cain, walang pagpapakumbaba, mapagmataas siya, pinairal niya ang kanyang galit, pinairal niya ang kanyang selos, kaya walang nangyari doon. Kung naintindihan sana niya ang revelasyon ng Lord sa kanya, Cain, ang kasalanan tulad ng mabangis na hayop. Mabangis na hayop, tulad ng dyablo, ang kasalanan. Kasi pagkasalanan, dyablo yan eh. Ang kasalanan tulad ng mabangis na hayop, laging nag-aabang, lagi kang inaabangan. Ang mga Kristiyano, laging inaabangan ng dyablo. Tandaan po natin yan. Ang target ngayon ng dyablo, yung mga Kristiyano. Pag ibig sabihin ng Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Marami nagkikilim na Kristiyano, ngunit hindi naman sila tagasunod ni Kristo. Pag sinabing Kristiyano, tagasunod ni Jesus. Yan, tayo ngayon ang target ng dyablo. Gusto niyang sirain yung ating panampalataya. Gusto niyang
ilayo tayo sa Diyos. Gusto niyang lumaban tayo sa Diyos. Gusto niyang suwayin natin ang Diyos para magkasala tayo sa Panginoon. Amin ba yan yung trabaho ng demonyo? Para malayo tayo sa ating Panginoon. Kaya mag-ingat kayo. Bantayan niyo ang inyong isipan, bantayan niyo ang inyong puso. Pag mali na po yung ginagawa niyo, kailangan natin magpakumbaba. Kailangan natin magsisi sa ating kasalanan. Amin pa ba? Mahalaga yung repentance, mahalaga yung pagsisisi, mahalaga yung pagpapakumbaba sa Panginoon. Pagkilala sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon, itataas niya kayo sa 10. Kaya yung mga nagpapakumbaba, itinataas ng Panginoon. Amen? Yung mga mapagpakumbabang tao ay itinataas ng Diyos. Pero yung mapagmataas, binabagsak yan ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapagmataas tayo. Ang gusto niya, maging mapagpakumbaba tayo sa Kanyang harapan. Dito sa Mateo chapter 5, verse 23, verse 24. Mateo chapter 5, pag chapter malaki, pag verse maliit. 23, 24. Kaya't kung mag-alay kayo at maghandog sa Diyos, sa dambana, para sa Diyos. Sabi diyan sa 23, kaya kung mag-alay ka ng handog sa dambana ng Diyos, at may naalala mong may sama ng loob sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Tulad ni Cain, hindi tinanggap ng Diyos. Yung handog niya, hindi rin tinanggap ng Diyos. Sabi diyan, kapag daw naghandog ka sa dambana para sa Diyos, at mayroon kang naalalang may sama ng loob, sama lang ng loob, minsan pinabaliwalaan natin ang sama ng loob. Yan ay nagbibigay din ng kapigatian sa Holy Spirit ang sama ng loob. Hindi na dapat sa atin yan. Wala na dapat sa atin yan bilang mga mananampalataya. Bilang mga Kristiyano, wala na dapat samaan ng loob. Dapat na pagtatagumpayan na natin yung mga sama ng loob. Maliit na bagay lang yan. Amen. Kayo ba may mga sama pa rin ng loob? Sa asawa nyo, sa mga anak nyo? Sa pamilya nyo? Alisin nyo na yan. Hindi yan makakatulong sa'yo. Walang kwenta ang sama ng loob. Kaya pag naalala mo daw na may sama ng loob sa iyo yung kapatid, iwan mo muna yung handog mo sa dambana, sa harap ng dambana. Kasi hindi ka maging karapat dapat sa Diyos at hindi rin maging karapat dapat ang handog mo sa Diyos kapag mayroong sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid. Ang sabi, iwan mo muna yung handog mo sa dambana, pagkatapos puntahan mo siya at makipagkasundo sa Kanya. Hindi po yan mahirap gawin kapag humble ang puso natin. Kapag nais natin sumunod sa Diyos, hindi po mahirap gawin yan. Halimbawa, yung kapatid mo sa spiritual, kapatid mo sa literal, asawa mo, o anak mo, nakasamaan mo ng loob, makipagkasundo ka, bago ka pumunta sa dambana, maghandog. Sa templo ng Diyos, makipagkasundo ka muna. Kasi hindi ka rin maging karapat dapat ikaw mismo at yung handog mo. Bakit? Naghahandog ka, may sama ng loob sa iyong kapatid mo. Amen? Baka may nasabi ka sa kanya na hindi maganda, kaya nagsama ng loob sa iyo. Amen ba? Eh, tingnan mo si Cain. Hindi tinanggap ng Diyos si Cain at yung kanyang handog kasi hindi maganda ang puso niya. Ipinakita ng kanyang galit, ipinakita ng kanyang selos na hindi maganda ang kanyang puso. Yung kanyang pagpatay sa kanyang kapatid, ipinakita yung kanyang kasamaan. Hindi po ba? Amen. Ipinakita ng kanyang kasaysayan na hindi maganda ang kanyang puso. Mayroong kasamaan ang kanyang puso. Kaya sa ating paghandog sa Diyos, pag may kagalit tayo, makipag-ayos muna tayo. Para tanggapin ng Diyos yung tayo mismo at yung handog natin. Para maging karapat-dapat tayo sa Panginoon at yung ating handog ay maging karapat-dapat sa Diyos. Para tanggapin ng Panginoon yung ating sarili at yung ating handog. Para maging karapat-dapat tayo sa Panginoon. Kailangan walang sagabal. Kasi ang mga sama ng loob, galit, hinanakit, tampo, hindi pagpapatawad, mga sagabal yan sa atin. Nagbibigay yan ng kalungkutan sa banal na espiritu. Nasaktan natin na banal na espiritu kapag mayroon tayo niyan.
Kaya kailangan nakapagpapatawad tayo agad. Nakapag-release tayo agad. Huwag kayong magkimkim ng sama ng loob, tampo, hinakit, galit, pagrebelde, yung hindi pagpapatawad. Huwag kayong magkikimkim yan sa puso nyo kasi yan ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Kasi tayo mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos, dapat nandun lagi yung pagpapatawad. Nandun lagi yung pag-ibig sa atin. Nakita yun sa YouTube, yung mga mangangaral, sinasampal, dinuduraan, binabato. Hindi sila nagagalit. Tingnan niyo si Christ. Pinalo, hinampas, nilatigo, dinuraan, sinuntok, sinipa, pinako sa cross, sinibat. Hindi nagalit doon sa pumatay sa kanya. Ang sabi ng Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Si Kristo ang halimbawa natin pagdating sa pagpapasensya, sa pagpapatawad. Amin po ba? Kung gumanti ang Panginoon, wala nang pagkataon yung mga makasalanan. Limas tayo lahat. Kasi lahat tayo makasalanan. Amen. Kasi Lord, nagbibigay ng pagkataon para tayo magbagong buhay. Amen po ba? Kasi lahat tayo makasalanan. Biyaya na lang na naging banal tayo kasi nung makilala natin ang Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Pero nung unang panahon na wala pa tayo kay Kristo, masama ang ugali natin. Hindi maganda ang ugali natin. Minsan galit tayo sa iba at sila naman galit sa atin. Di po ba? Ganun tayo eh. Ba't galit sila sa atin, tayo naman galit sa kanila? Hindi natin maintindihan. Galit sila sa atin, galit din tayo sa kanila. Yan ang ugali natin noon. Ba't kaya ganun? Galit sila sa atin, galit din tayo sa kanila. Walang pagpapatawad. Iba't iba ang karanasan ng bawat sa atin. Sa kalupitan ng ating pamilya. Mayroong mga nagagalit dahil sa kalupitan ng pamilya. Dahil sa kasamaan ng pamilya. Amin ba ba? Sa'yo kung hindi mo naranasan yan, maaaring sa iba naranasan nila. Yung kalupitan ng pamilya. Amen. Kung hindi mo naranasan yan, sa iba naranasan yan. Naranasan yung masamang karanasan sa pamilya. Sa ibang tao. Kaya yung nagtipon ng sama ng loob. Galit, hindi pagpapatawad. Lahat yan ay strategy ng dyablo. Nilagay niya sa isip, sa puso natin yung tampo, galit, hinanakit, hindi pagpapatawad. Amin po ba? Yan yung mga sandata niya para mapasok niya tayo. Para magapos niya ang ating isip, magapos niya ang ating puso. Alam mo ba pag nagpatawad, katapos yan. Patay ang dyablo kapag nagpatawad ka. Wala na siyang power sa buhay natin. Kapag nagpatawad ng isang tao, wala na siyang kapangyarihan sa isang taong nagpapatawad. Amin mo ba? Dito sa episode chapter 4, verse 22, verse 32. Episode chapter 4, verse 22 hanggang 32. Sunod-sunod na verse po yan. Sa 22 kung susundan natin, iwanan niyo ang dating pamumuhay. Yung dating pamumuhay natin, wala pa tayo sa Panginoon. Yung masamang pamumuhay. Meron tayong mga nakaraan na pamumuhay na hindi maganda. Sino ba ito yung dating pamumuhay na mabuti? Lahat, hindi maganda yung ating nakaraan. May masamang pamumuhay tayo noon. Nabubuhay tayo sa kasamaan, sa kasalanan, pagsisinungaling. At napakarami pang ibang masamang pamumuhay. Kailangan makilala natin ang kasalanan. Kapag hindi mo nakilala yan, kailangan mamukhaan mo ang kasalanan. Kapag hindi mo namukhaan yan, hindi mo makikilala ang dyablo. Dapat sa lahat ng kasalanan, mamukhaan mo. Makilala mo ang lahat ng kasalanan para makilala mo ang dyablo. Kasi mga instrumento lahat ng dyablo yan. Amen. Kaya sabi dyan, iwan yung dating pamumuhay, masamang pamumuhay. Kumarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Mayroon tayong dating pagkatao.
Lumang pagkatao, dating pagkatao, lumang pagkatao, na sinira dahil sa masamang pagnanasa. Nasira dahil sa masamang pagnanasa. Sino ba dito yung dati na nagnanasa ng masama? Pinagnanasaan mo yung kapwa mo. Lalo na yung nagnanasa ka sa isang babae, nagnanasa ka sa isang lalaki. Sabi nga ng Biblia, nagkasala ka sa puso mo. Amin ba? Dapat may control, may Holy Ghost na kukontrol sa'yo. Hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na sinira dahil sa masamang pagnanasa, pinahuhubad. Hubarin daw. Magbago kayo ng diwa at pag-iisip. Baguhin ang diwa at pag-iisip. At lahat, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao. Ang bagong pagkatao yun yung dapat isuot natin. Na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kasi tayo talaga nung likhain si Adan, isa pa lang siya noon. Siya ay kalarawan at kawangis ng Diyos sa kabanalan. Wala pa siyang impluwensya noon ng kasalanan. Nung siya pa lang ang nilikha ng Diyos. Kasi unang nilikha si Adan, kalarawan at kawangis ng Diyos sa kabanalan. Hindi pa niya alam yung kasalanan. Pumasok lang yung kasalanan nung matukso si Eva na kumain ng masanas na pinagbawal ng Diyos. Amin mo ba? Doon lang pumasok yung kasalanan. At dahil konsentidor si Adan, kumain din pati siya kasi kaya siya may alam ng utos. Kaya ang sabi ng Biblia, si Adan ay nagkasala. Amen. Kasi dapat kapag ikaw may alam, ikaw magpapayo. Payuhan mo yung walang alam. Kasi siya binili na ng utos ng Diyos eh. Si Adan. At nung kumain si Eva, kumain din pati siya. Nakipag-isa din siya, kaya dalawa na sila nagkasala. Yung ano tawag doon, yung sa Bisaya, under Bisaya. Sunod-sunuran sa babae. Kapag mali, huwag mo sundan. Sumunod ka lang sa tama. Amin ba ba? Kahit mahal mo siya, huwag mong konsintihin yung kamalian niya. Huwag mong sundin kapag mali siya. Ganon din sa lalaki. Kapag mali ang babae, huwag mo sundin. Kapag mali ang lalaki, huwag mo sundin. Ba't mo sundan? Ay di paras kayo mapapahamak. Amin ba ba? Kapag mali ang ginagawa ng lalaki, huwag mo sundin kahit babae ka kasi paras kayo mapapahamak. Tayuan mo kano yung tama. Amin ba ba? Manindigan ka. Masama yan. Bawal yan. Kasalanan yan. Huwag mong gawin. Huwag ka makipag-isa sa kasalanan. Lumayo ka sa kasalanan kasi papatayin ka ng kasalanan. Alam mo yung kasalanan, pumapatay ng kaluluwa ng tao. Amin ba? Kahit mali na, sunod ka pa rin. Alam mo nang mali, malinaw sa isip mo, mali yan, tapos sundin mo. Ay di, imbes na siya lang, napahamak, dalawa na kayo. Amin ba? Kaya pag mali ang ginagawa ng yung kapartner, payuhan mo. Tulad ni Solomon. 1,000 lalaki, isa lang matuwid. 1,000 babae, walang matuwid ka at isa. Walang matalino. Bakit? Sa 1,000 asawa ni Solomon, wala man lang isang matalino. Bakit? Wala man lang nagpayo sa kanya. Solomon, masama ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Lahat mangmang. Lahat walang alam sa Diyos. 1,000 babae, walang matalino kahit isa. Kasi ang matalino, nagpapayo yan. Amen. Nagpapayo ang matalino. Wala man lang matalino doon sa 1,000 asawa niya. Lahat walang alam sa salita ng Diyos kasi mga taga-ibang bansa yung mga asawa niya. Kaya napahamak pati si Solomon. Amin, dahil sa kasalanan, nadamay siya ng kanyang mga asawa. Pinasambat sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sabihin na, hindi masama ang Diyos-Diyosan,
Napakasama, kasuklam-suklam nga sa Diyos yan. Bira mo, sambahin mo, gawa ng kamay ng tao. Kahoy, tisa, bato, ginto, pilak, na ginawa ng kamay ng tao, tapos sambahin mo? Malaking kasalanan yan. Isang kamangmangan yan. Isang malaking pagkaligaw. Samantalang may Diyos na may gawa ng langit at lupa, na siyang dapat iukol ang ating pagsambat, paglilingkod. Amin po ba? Amen. Kaya, yan yung naging problema ni Solomon. Kahit matalino si Solomon sa lahat ng tao, hari, nauna sa kanya, humuli sa kanya, siya ang pinakamagaling at matalino. Ngunit nalinlang pa rin, nadaya pa rin. Kaya huwag niyong tularan si Solomon. Mapahama ka lang. Kahit anong mangyari. Sabi nga sa John 4, verse 23-24, tandaan niyo yung chapter 4, verse 23, verse 24. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan, sapagat yan tunay na hinahanap ng Diyos sa sumasamba sa Kanya, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Spirit. Walang buto, walang laman. Isuot niyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Isuot daw yung bagong pagkatao. Huwag na yung luma. Pinahubad na nga yung luma eh. Yung lumang pagkatao natin, pinahubad na yun at isuot natin yung bagong pagkatao na kalarawan ng Diyos. Yan ang sabi ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, magbago tayo. Kung ano yung dating buhay natin, alisin natin. At sumunod tayo sa Panginoon para masunod natin yung kanyang kalooban. Yung salita ng Diyos, madali lang naman magpakabanal eh. Sumunod ka lang sa Panginoon, banal ka na eh. Tanggapin mo lang si Jesus, tanggapin mo lang yung kanyang salita, maging banal ka. Amin po ba? Pabanalin ka ng Espiritu Santo. Amen po ba? Pwede ba maging banal ka hindi ka sumusunod sa Lord? Pwede ba maging banal ka na sumusuway ka sa Diyos? Hindi pwede. Lahat may pagsisikap. Lahat may pagsisikap. Pagsikapan mo. Amen. Hindi ka magtagumpay kung hindi mo pagsikapan. Lahat na nagtatagumpay ay may pagsisikap. Kahit mahirap, kailangan mong mapagtagumpayan. Kailangan mong pagsikapan na magtagumpay ka. Tulad ko, marami din akong nilalabanan sa buhay. Marami rin akong kahinaan. Pero lahat ng kahinaan na yun, pilit kong pinagtatagumpayan. Kasi tao pa rin ako. Amin po ba? Yung mata ko, yung isip ko, yung puso ko, pwede magkasala. Pero dapat may control ka. May takot ka sa Diyos. Kasi pag wala kang takot sa Diyos, malaya mong gawin ang kasalanan. Amin po ba? Mahalaga yung takot sa Diyos. Sa mga 12, verse 13, ang buong kautusan, matakot ka sa Diyos at sundin ang utos ng Diyos. Mahalaga yung pagkatakot, mahalaga yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kasi pag wala kang takot sa Diyos, patuloy mong gawin ang kasalanan. Tingnan mo yung mga bata na walang takot sa magulang. Sinasagot-sagot na lang ang magulang. Akala mo sila yung magulang. Amin po ba? Noong unang panahon, natanda ko, pag ikaw ay padaan-daan dyan, may nakariding pamalo, buntot pagi. Mayroong bayabas na nakalaan sa'yo. Sanga ng bayabas. Ganon sila kadisiplinado. Ngayon, mga bata, tinitigan mo na. Titig na titig ka na. Luluha na yung mata mo. Hindi ka pa rin pinapansin. Amen? Luha na yung mata ni nanay.
luha ng mata ng assets natin. Nanlilisik na yung mata. Baliwala. Kasi sanay sa bahay natin yun eh. Amen. Sinanay natin. Nasanay na kasi. Yan yung katotohanan. Walang discerning. Walang pakiramdam. Sa 25, dahil dito itakwil ninyo natin ang pagsisinungaling. Kasi ang diablo ang utor ng sinungaling. Maraming anak sa Satanas, yung mga sinungaling. Dahil dito itakwil ninyo ang pagsisinungaling. At tayong lahat ay magsasabi ng totoo sa isa't isa. Sapagat tayo bahagi ng isang katawan. Marami tayong ngunit isang katawan lang tayo, si Kristo ang ating ulo. Amin po ba? Itakwil ang pagsisinungaling. At lahat tayo magsabi ng totoo sa isa't isa. Sapagat tayo bahagi ng isang katawan. Si Kristo ang ulo natin, tayo ang katawan, kahit marami tayo, isang bahagi lang tayo. Sapagat tayo bahagi ng isang katawan, kung magalit ba kayo, iwasan nyo kayo magkasala. Mayroon ba nagalit na hindi nagkasala? Kapag hindi ka nagsabi ng masama, hindi ka pa nagkakasala doon. Kapag nagtitimpi ka, kahit nagalit ka na, dahil masama ginawa sa'yo, hindi ka pa nagkasala. Hanggat hindi ka nagre-release ng negatibo. Hanggat hindi ka nagmumura. Hanggat hindi ka nagsabing, mamatay ka sana, maipit ka sana ng train. Hindi ka pa nagkasala doon. Kasi wala ka pa namang nirelease na sama ng kasamaan sa bibig mo. Amin ba ba? Saka ka lang nagkasala sa galit mo kapag nagsalita ka na ng hindi maganda sa tao, sa kapwa mo. Amin mo ba? Kapag nag-release ka na ng pangit, negatibo, saka ka nagkasala. Hanggang hindi ka nag-release ng negatibo, hindi ka nagbabanggit ng pangit na salita, hindi ka pa nagkasala noon. Amin pa ba? Kung magalit man kayo, iwasan yung kayo magkasala. Bakit? Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ulit-ulit ko ito itinuturo kasi danger kasi ito eh. Huwag daw nating hayaan na lumubog ang araw na galit ka pa rin. Galit ka pa rin. Dapat hindi pa lumulubog ang araw, makipagkasundo ka na. Makipag-ayos ka na, magpatawad ka na kasi pag nalubugan na po yung araw, tinatrabaho na po ng demonyo. Pasok na po sa iyan. Yung galit, hindi maganda. Hindi nakakatulong. Huwag niyo kaya lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkataon ng diablo kasi yan yung pagkakataon ng diablo, ng demonyo, na pag galit na galit ka, marami na pong subok niyan. Napupusis. Napupusis ng galit. Amen. Kapag hindi ka kagad nagpatawad, napupusis ka ng galit. Huwag daw natin bigyan ng pagkataon ng diablo kasi yan yung butas niya. Strategy niya. Gagalitin ka. Bigyan ka ng sama na loob. Bigyan ka ng tampo sa puso mo. Bigyan ka ng hinanakit. Hindi ka magpatawad. Yan yung mga butas niya para makapasok sa'yo. Yan yung paraan niya para makontrol ang isip, makontrol ang puso ng tao. Amin ba? Minsan binabaliwala natin yan. Ngunit yan ay mga pamaraan ng demonyo. Ang magnanakaw ay huwag magnakaw. Kapag ikaw daw nagnanakaw, huwag ka na magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga pangailangan. Amen. Makatulong sa pangailangan. Sa mga pangailangan ng pamilya, sa pangailangan ng simbahan, yan ang sinasabi ng Bible. Huwag kayong gumamit ng masamang salita.
Sa verse 29, huwag kayong gumamit ng masamang salita. Pinagbabawal ng Biblia ang maggamit ng masamang salita. Sabi diyan, hindi yon makapagpapalakas, kundi, sabi diyan, kundi yung makapagpalakas ng angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga tagapakinig. Amen. Pinapayo sa atin ng ating Diyos. Kundi daw yung makapagpapalakas ng tao at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Yun dapat. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo at katibayan na kayo tutubusin pagdating ng huling araw. Ang Holy Spirit na ipinangako ng Panginoon sa episode chapter 1, verse 14, verse 13, verse 14, na ipinangako sa Joel, chapter 2, 28-29, sa Lumang Tipan, ay ipinagkaloob sa lahat ng mananampalataya bilang tatak ng paghahirang sa atin, bilang katibayan na tayo pag-aari ng Diyos. Para sa pagbalik ng Panginoon, matutubos tayo. Tinatakan tayo. At alam niyo bang Holy Spirit, sabi ko sa inyo, ni-receive din yan, ninanasa din yan. Sa Biblia, sa Acts 19, verse 3 hanggang 6, may mga alagad doon na walang Holy Spirit, nangangaral. Ang dala-dala nila ay bautismo lamang ni Juan. Ipinaliwanag sa kanila ni Pablo kung ano ang kahulugan ng bautismo ni Juan bilang pagsisisi sa kasalanan, bilang repentance sa kasalanan, bilang pagsisisi sa kasalanan. Itinuro niya sa mga Israelita na dapat silang magsisi. Kaya lahat na nagsisi, binautismuhan niya sa tubig. Humayo sila na walang Holy Spirit. Kaya maraming hindi kumikilala sa banal na Espiritu na dapat hindi mangyari sa atin. Ang Holy Spirit ay pang tatlong persona. Sabi nga sa 1 Corinto chapter 3, verse 16, tayo'y templo ng banal na Espiritu. Tayo'y tahanan ng Diyos. 1 Corinto chapter 6, verse 19, verse 20, tayo binili ng malaking halaga ng Panginoon, ng kanyang buhay, kaya gamitin natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos. Kasi tayo templo ng banal na Espiritu. Templo tayo ng Diyos. Tahanan tayo ng Diyos. Amen. Kaya, yung katawang ito, dapat maging banal ito. Dahil ito'y tahanan ng Diyos. Kaya ingatan niyo ang inyong mga sarili. Huwag niyo masyadong ibulid ang sarili niyo sa salibutan. Kasi ang salibutan, ito'y bumabahid sa atin para magkasala tayo. Kasi ang isip natin, kapag puro salibutan, wala nang lugar ang Panginoon sa atin. Amin ba? Puro salibutan na lang ang laman ng isip at puso mo. Wala nang lugar si Lord sa buhay mo. Umaalis ang banal na Espiritu kapag puro ka salibutan. Napipighati siya. Kaya, kapag wala na ang Holy Spirit sa'yo, malaya ng diablo sa'yo na bugbugin ka. Kasi ang Holy Spirit, kinatatakutan ng diablo. Kasi kapangyarihan ito ng Diyos sa ating buhay. Kapag wala na siyang kinatatakutan, malaya siyang pinsalain ka. Amen. Amen pa ba? Kaya ingatan niyo ang banal na Espiritu. Huwag niyo siyang saktan. Huwag niyo siyang pighatiin. Mabuti nga kapag mayroon kang konbiksyon. Pag nagkulang ka, may konbiksyon. Mayroon talaga kahit anong turo mo, wala ng konbiksyon. Ibig sabihin, pighati na yung banal na Espiritu sana. Kahit anong ganda ng mensahe, kahit anong talas ng mensahe, talbog na ang mensahe. Ibig sabihin, may kalyo na ang puso. Matigas na ang puso. Huwag niyo hayaan tumigas puso niyo. Amen. Dapat maging masunurin tayo sa Panginoon. Kasi pag wala na talagang conviction yan, ibig sabihin, wala nang Holy Spirit yan.
Kapag ikaw ay inutusan ng banal na Espiritu, gawin mo isang bagay, gawin mo. Kasi may conviction yan kapag hindi mo ginawa. Alam mo yan, kasi ako, malimit ka usapin ng banal na Espiritu. Alam ko kung ano yung detalye, kung ano yung pinagawa sa akin. Amen. May tinig yan. Kapag lagi kang mapagpakumbaba, marinig mo lagi ang tinig ng banal na Espiritu. Yung rima ng salita ng Diyos sa puso mo. Amen. Kapag binaliwala mo yan, titigas ang puso mo. Kaya kahit anong gawing mensahe, baliwala na sa'yo. Manhid na. Pansin niyo ba? Kahit turuan kayo ng turuan kapag matigas na puso mo, baliwala na sa'yo. Ibig sabihin, wala na conviction. Tumakas na ang Holy Ghost sa'yo. Iniwan ka na. Amen. At kapag iniwan ka na niyan, malaya na ang diablo sa'yo. Kaya huwag daw natin bigyan ng pighati ang banal na Espiritu. Sapagkat siya yung tatak ng Diyos sa inyo at katibayan na kayo tutubusin pagdating ng huling araw. Amen? Hanggat may conviction pa, hanggat nangungusap pa sa banal na Espiritu, sundin mo. Huwag mong hayaan na patigasin ng Diyos ang puso mo. Kailangan na yung pagmatigas ng puso, matinding pagpakumbaba na, matinding repentance na yun. Amen? Kailangan mo na doon yung matinding repentance, matinding pagsusumamo sa Diyos, para mapatawad ka ng Panginoon. Magkaroon ka pa rin ng kapatawaran, kailangan mayroon ng matinding pagsisisi. Kasi hanggat buhay may pag-asa. Amen. Kahit gaano man kalaki ang kasalanan natin, pwede tayong mapatawad. So sabi ng Biblia, kapag nilait natin ang anak ng tao, si Kristo, mapapatawad tayo. Kapag ang Espiritu nilait mo, wala nang kapatawaran yan. Maging sa panahon ito at maging sa panahon darating. Matindi ang paglait sa Espiritu. Minsan may mga tao na lahat sinisiraan, lahat nilalait. Siya na lang ang bukod tanging tama. Pastor lagi tinitira. Ang pastor daw, matakaw, magnanakaw, ang pastor, masama daw ang pastor. Kaya, hindi niya alam na ang nasiraan niya ang Panginoon. Kasi ang pastor ay calling ng Panginoon. Ephesians chapter 4 verse 11. Apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro, 5 calling yan ng pagtawag. Pag dinawit mo lahat yan, parang sinira mo rin ang Panginoon. Pwede natin itama yung mali. Huwag mo siraan lahat. Kasi pag sinira mo yung pastor, parang sinira mo na rin ang Panginoon. Minsan ganun ginagawa nila. Maakay lang nila ang mga tao para pumanig sa kanila. Lahat ay sisiraan nila. Amin po ba? Merong ganun tao. Para lahat ay maakay niya sa kanyang paniniwala, lahat ay sisiraan niya. Sa 31, alisin nga niyo ang lahat ng sama ng loob. Ayan, napipigati ang Holy Spirit yan kapag may sama ng loob. Puot, napipigati sa pag mayroon tayong puot kasi mga strategiya yan ng diablo. Galit, napipigati sa dyan. Huwag kayong mamubulyaw. Yung lagi ka nakasigaw. Sigaw na may galit. Sigaw na mayroong masamang salita. Mayroong ganun tao, laging namubulyaw. Napipigati din ang Holy Spirit yan. Born again ka na. Kristiyano ka na. Manampalataya ka na. Dapat wala na sa iyong sama ng loob, wala ng puot, wala ng galit, wala na dapat pambubulyaw. Panalait na masakit na dami ng kapwa. Hindi na dapat bagay sa atin yan. Manlalait at
manakit ng damdamin ng kapwa. Dapat wala na sa atin yan. Laya na tayo dapat yan. Gawain na yan na hindi Kristiyano. Amen. Huwag mong iimbak yan sa puso mo. Alisin mo yan sa puso mo. Kasi anak ka na ng Diyos. Dapat banal ka na, dapat namumuhay na tayo sa tama. Amen. Dapat may pag-ibig tayo. Sa halip, maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa. Alam ba, nagkasala yung isa, patawarin mo na. Nagkasala sa iyo ang iyong kapwa, patawarin mo. Kapatid mo, patawarin mo. Magpatawad kayo sa isa't isa. Tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ang Diyos nga nagpatawad. Lahat tayo pinatawad. Sabi nga sa 1 Peter, chapter 2, verse 24, dinala niya sa krus ang ating kasalanan. Lahat ng kasalanan ng tao dinala sa krus. Upang tuluyan natin iwan ang pagkasala at mamuhay sa kalooban, kayo gumaling sa pamagitan ng kanyang sugat. Isaiah 53, verse 5. Exodus 15:26. Si Lord ang ating magagamot. Amen po ba? Amen. Amen. Totoo po yan. Dinala niya sa krus ang bigat ng kasalanan natin. Lahat tayo makasalanan. Walang ibang matuwid, Diyos lamang. Ang Diyos lang ang matuwid. Tayong lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay nakukulang. Tayong lahat ay hindi napiperfect ang buhay. Kaya lang dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo naligtas sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Totoo po yan. Sa biyaya ng Diyos, naligtas tayo. Pag biyaya, hindi tayo karapat-dapat sa biyaya. Kaya lang, biyaya nga ng Panginoon sa ating makasalanan. Inabot tayo ng biyaya ng Panginoon. Biyaya. Kaya, huwag niyong baliwalain ang Holy Ghost, ang Banal na Espiritu. Lagi niyong pagsikapan na sumunod sa Kanya. Amen. Lagi kayo maging mapagbantay. Maging mabait daw tayo at maunawain. Magpatawad tayo sa isa't isa. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob, tampo, galit, hinanakit, pagrebelde. Huwag kayong magtanim ng hindi ka nagpapatawad, lumulubog na yung araw, hindi ka pa rin nagpapatawad, dapat huwag mo palubugin yung araw, dapat nakipagkasundo ka na. Huwag niyong bigyan ng pagkataon ng Diablo kasi pag lumubog na po yung araw, galit ka pa sa puso mo. Yan ang pagkataon ng Diablo sa iyo. Para mapasok at makontrol ang isip at puso ng tao. Amen. Kung ang Diyos nga nagpatawad, tayo dapat magpatawad din. Naalala niyo sa YouTube, minsan napapansin niyo, nangangaral, sinasapak, binabato, dinuduraan. Hindi nila pinapansin niyo kasi bahagi ng pagtitiis natin, bahagi ng pag-uusig sa atin yun. Bilang mga tagasunod ni Jesus, si Kristo nga, sinampal, sinuntok, sinipa, nilatigo, pinako sa cross, nilagyan ng tinik, sinibat pa. Ano sabi ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang ginagawa nila. Hiningi niya ng tawad yung pumatay sa kanya, yung nagpahirap sa kanya, hiningi niya ng tawad. Tayo, sino tayo na manatili sa galit? Manatili doon sa sama ng loob, sa tampo. Gaano man, alam mo sa totoo lang kapag kaaway mo asawa mo, kaaway mo yung pamilya mo, hindi man talaga sila kaaway mo, ang Diablo kaaway mo. Maaaring ginagamit sila ng Diablo para asarin ka. Galitin ka. Amin po ba? Pero minsan, at tayo naman, nadadala naman tayo ng emosyon natin, galit ang bawat isa. Minsan,
3 araw na, hindi pa rin nagkakabati. 5 araw na, hindi pa rin nagkakabati. 1 linggo na, hindi pa rin. Buwan, taon. Sabi na iba, pumantay man ang tuhod ko, hindi ako makipagkasunod. Lugi ka. Kung hindi ka magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Kaya napaka-importante ng pagpapatawad. Sabi nga sa chapter 5 na Matthew, verse 14, verse 15, kailangan tayo magpatawad para patatawarin tayo ng Ama natin sa langit. Kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin makakatikim ng pagpatawad ng Diyos. Amen. Ganun kasimple yan. Magpatawad ka para patawarin ka ng Diyos. Kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos sa iyong kasalanan. Amen po ba? Kaya lahat yan mabibreak, mapuputol. Kapag sumampalataya tayo sa dugo ng Panginoon. Alam niyo yung dugo ni Cristo, Revelation 12:11, dugo ng pagtatagumpay sa diablo. Alam niyo ba power ang dugo ng Panginoon? Kayang i-break yan. Kapag naintindihan mo kung paano i-receive yung power ng dugo ng Panginoon, kung paano i-receive yung power ng pangalan ng Panginoon sa Cristo, ang pangalan ni Cristo ay makapangyarihan. Mabibreak yan. Mapuputol, matatagpas. Amen po ba? Kaya sinasanay ko kayo lagi sa ganun. Na mag-receive lagi. I-receive lagi natin yung power ng Diyos. I-receive lagi natin ang Holy Spirit. I-receive natin lagi yung mga pagpapala ng Panginoon. Amen. Kasi kung taimtim mong tinatanggap yung prayer na yan, marireceive mo yan. Kung totoo yung puso mo, bukas yung puso mo, matatanggap mo yan. Malibang hindi totoo ang puso mo. Amen po ba? Amen. Ang nakatanggap naman ng yan ay mga totoo sa Diyos. Kasi dinadaan yan sa prayer. Yung prayer ay power. Yung worship ay power. Acts 16:25-26, si Paul at Silas, ginapos ng tanikala yung kanilang paa at mabigat na kahoy. Pero yung puso nila hindi nakagapos. Yung kamay nila hindi nakagapos. Yung bibig nila hindi nakagapos. Kaya nagawa nilang manalangin sa Diyos. Nagawa nilang magpuri sa Diyos. Alam mo yung nangyari? Habang sila nagpipray, nagpupuri sa Panginoon, lumindol na malakas. Nakalas yung mga tanikala ng mga bilanggo. Nakalas yung kandado ng bilangguan dahil sa power ng prayer, power ng worship. Ganon kapag totoo puso mo. Kapag totoo puso mo, paala naman nakagapos sa kanila eh. Yung kamay nila hindi naman nakagapos. Yung puso nila hindi naman nakagapos. Yung bibig nila hindi naman nakagapos. Kaya malaya silang magwagayway ng kanilang kamay. Amin po ba? Malaya nila iwagayway yung kanilang kamay. Malaya silang magpuri. Malaya silang manalangin. Yung puso nila hindi nakagapos. Amen. Kaya, hanggat hindi nakagapos ang puso natin, hanggat hindi nakagapos ang bibig natin, hanggat hindi nakagapos ang kamay natin, malaya tayo magpuri sa Panginoon. Kaya yung power ay nasa prayer. Kapag totoo yung panalangin mo sa Diyos, kapag totoo yung pagpupuri mo sa Diyos, maging karapat-dapat ka sa Panginoon. May power yon. May power nga yung dugo ng Panginoon eh. Yan yung tumalo sa diablo, Revelation 12:11. Yung pangalan ng Panginoon, yung nagpagaling sa lahat ng sakit. Eh, pag binanggit mo yan, may power yan. Mabibreak yung sumpa, mabibreak yung kahirapan, mabibreak yung lahat ng kasalanan, mabibreak, mapuputol. Amen. Amen po ba? Mapuputol yung kasakiman. Yung pag-iimbot, mapuputol. Lahat ng mga gawa na masamay mapuputol. Malalagot.
Amen. Kaya sanayin natin ang ating mga sarili. Hindi madali ang maging pastor. Kaya madala ko kayo sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Dapat natatandaan nyo, bawat mensahe, tandaan nyo. Yung blood ni Jesus Christ, power yan. Kaya mag-break yan ng sumpa. Yung pangalan ng Panginoon Jesus, kaya mag-break ng sumpa. Ng lahat ng problema. Yung prayer, yung worship, kayang mag-break yan ng mga gapos, tanikala. Amen po ba? Depende yan sa prayer. Depende sa hinihingi mo sa Diyos. Kung ang compassion mo para sa tao, kaya ng tao magkaroon ng deliverance, paglaya. Ibig sabihin ng deliverance, makalaya ka. Makalaya sa kahirapan. Makalaya sa sumpa ng pagsuway. Maraming mga sumpa na kailan ma-break, maputol. Amen? Lahat ng kasalanan dapat ma-break, maputol. Maputol ang ugnayan natin kay Satanas. At ang ating relasyon sa Diyos ay maging malawig. Amen po ba? Dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8 verse 9. Unang Pedro chapter 5 verse 8 verse 9. Ano sabi diyan sa 8? Maging handa kayo at magbantay. Pinahanda tayo at magbabantay daw tayo. Maging handa kayo at magbantay. Bakit? Ang diablong kaaway ninyo parang liyong umuungal, ali-aligid at naghahanap ng malalapa. Naghahanap ng mabibiktima. Yung diablo ay kaaway ng Kristiyano. Yung diablo ay kaaway ng mga mananampalataya. Kaya, pinagbabantay tayo at pinaghandaan ng Panginoon. Amen. Maging handa tayo sa panalangin. Dapat ready lagi ang proteksyon ng Panginoon sa atin. Labanan niyo siya, sanayin, labanan niyo siya, at magpakatatag kayo sa inyong panampalataya sa Diyos. Labanan daw po natin, hindi sinabi, huwag kong laban sa diablo, kundi labanan natin siya, at magpakatatag tayo sa ating panampalataya sa Diyos. Magpakatatag, magpakatibay. Tulad ng alam niyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Kasi bakit dahil sa kahirapan, dahil sa pagtitiis na talikuran mo ang Panginoon. Amen. Dahil sa kahirapan, dahil sa pagtitiis ka, tatalikuran mo ang Panginoon. Maging matatag ka. Maging matibay ka. Amen. Maraming taong dumadanas ng pagtitiis at kahirapan. Hindi lang tayo, kundi sa buong daigdig. Baka yun ang maging susi para talikuran mo ang Panginoon. Baka sabi mo, wala palang Diyos kasi nagtitiis ako, naghihirap ako eh. Hindi na naman ikaw maging ang lahat ng kapatid sa buong daigdig nakaranas ng ganun. Amen mo ba? Pero sa atin ngayon, wala naman sigurong hindi kumakain dito at umiinom. Wala naman sigurong hindi nagdadamit dito. Lahat yan bigay ng Panginoon sa atin. Pagkain, inumin, pananamit, yan yung prosperity ng Panginoon sa atin. Yan yung pangako ng Diyos sa atin. Amen po ba? Masaganang magbigay ang Panginoon sa mga kumikilala sa Kanya. Amen po ba? Meron ba ditong hindi kumakain sa isang araw? Taas ka po ang kamay na hindi kumakain? Taas ako kumakain araw-araw. Baka 3 bis pa yan, ho? Ilang bis kayo uminom ng tubig isang araw? Huwag namang inom na parang inom ng ibon. Makaka-UTI ka niyan. Amen? Kapag inom ibon, makaka-UTI ka niyan. Dapat damihan mo inom ng tubig. Lalo't mainit ngayon. Amen.
Amen po ba? Damihan yung inom ng tubig. At lagi kayo mag-pray, lagi magbasa ng Bible. Minsan nga nakabili tayo ng cellphone, 7,000. Bible, magkano ng Bible? 150 pesos. Hindi natin naalalang bilhin. 150 pesos. May Bible ka na. Cellphone, 7,000. Bumibili tayo pantalon. 700, 1,000 nakabili tayo. Damit. Alam niyo ba yung Biblia, napakayaman ng Biblia? Nandiyan lahat ang pangako ng Diyos. Sa Bible, salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya lagi tayong maging handa at magbantay. Si Cain, hindi siya naging mapagbantay. Kung naintindihan na lang yung pangungusap ng Diyos ay kain. Ang kasalanan tulad ng bagis na hayop, laging nag-aabang. Nais kang pagharian ito. Kailangan mo mapaglabanan ito. Ay hindi niya natanggihan na pagharian siya ng masama. Hindi yan napaglabanan. Kung naintindihan, sana niya, nagpakumbaba siya sa Panginoon. Sana hindi siya sinumpa ng Diyos. Sana hindi siya tinakwil ng Diyos. Amen. Lagi tayo magkaroon ng pusong mapagpakumbaba sa Panginoon. I-desire lagi natin si Lord sa puso natin. Magbasa ng Biblia, tandaan yung mga chapter sa verse, ulit-ulitin, basahin, ulit-ulitin, i-meditate para maintindihan mo yung chapter at saka verse. Hindi pa damihan ng aral to. Ang dami mo ang inaral, wala namang natandaan. Amin ba ba? Kami pag nagtuturo kami sa Bible study, pag naituro mo yung isang chapter, ulitin mo sa pagbalik mo. Kasi hindi nila agad-agad matanda yung ulitin mo. Para matanim sa isip, matanim sa puso ng bawat tinuturoan ng salita ng Diyos. Hindi pa damihan ng aral. Kasi sa dami ng ginagawa natin, minsan din natin natatandaan. Amen. Kaya ang dalangin natin sa Lord na matanim sa puso natin ang kanyang salita at tumubo, lumago, magbunga. Amen ba ba? Amen. Kaya yan ang paalala sa atin ng Panginoon, magbantay. Maghanda at magbantay. Kasi yung kaaway natin, kaaway ng mga Kristiyano ang Diablo, kaaway ng mga nanampalataya ang Diablo, ali-aligid lang yan. Naghahanap ng malalapa. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong panampalata sa Diyos. Alam niyo yung tiger, yung leopard, yung leon, pag nanila ng usayan, pag nanila ng toro yan, tinitingnan nila yung mahina. Yun yung kanilang hahabulin. Yun yung kanilang tatargetin. Yun yung kanilang pupukusan. Ganon din ang Diablo. Kapag mahina ka, tatargetin ka niya. Pag hindi ka nagpipray, tatargetin ka niya. Kaya dadami problema mo. Amin ba ba? Yung leopard, yung leon, pag naninila yan ng usa, ng toro, tinitingnan nila yung pinakamahina. Yun yung target niya. Habulin ng habulin. Kasi alam niya, hindi makatakbo na mabilis yun eh. Mahina. Madali niyang masisila. Madali niyang malalapa. Ganon din ang Diablo. Tinitingnan niya yung buhay natin. Naka-ali-aligid lang yan. Bagamat hindi siya makalapit sa atin, dahil na sa atin ang kapangyarihan ng Diyos, hanggat na sa atin yung power ng Panginoon, hindi makalapit sa atin yan. Kaya lang, ali-aligid yan. Binabantayan niya yung mga mahihina. Saka tatargetin. Kaya sabi nga, magbantay kayo at maghanda. Paano ba natin ibantayan ang sarili natin, ihanda ang sarili natin? Yung ating relasyon sa Diyos, yung ating prayer, yung ating paglilingkod sa Diyos.
laging dapat handa. Amin po ba? Huwag niyong kalimutan lagi mag-pray na palakasin ka ng Panginoon. Lagi mong sabihin sa Panginoon, turuan mo ako kung ano yung dapat kong gawin. Patnubayan mo ako sa lahat ng lakad ko. Patnubayan mo ako sa lahat ng ginagawa ko. Samahan mo ako, Panginoon. Ilayo mo ako sa tukso. Ilayo mo ako sa gawa ng masama. Sapagat iyo ang kapangyarihan at iyo ang kapamahalaan. Amen. Dahil pinilin mo sa Panginoon ang buhay mo, bahala siya. At isa pa, yung paghingi sa Diyos ay mahalaga. Huwag kang tatanggap, aasa na tatanggap kung hindi ka humingi. Dahil ang mga humingi lamang ang tumatanggap. Sabi sa Lucas 11, verse 9, verse 10, humingi ka at tatanggap ka. Humanap ka at makatagpo ka. Kumato ka at pagbubuksan ka ng Panginoon. Sapagat ang bawat humingi ay tumatanggap at ang bawat humahanap ay nakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Lagi yung hihingiin sa Diyos ang kanyang espiritu. Nakalagay yan sa verse 11 sa 12. Kung kayong masama ay marunong magbigay ng mga buting kaloob sa inyo, ang Diyos pa kaya na mabuti, ipagkaloob niya ang kanyang espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Kasi ang espiritu ng Diyos, proteksyon natin yan. Takot ang demonyo kapag mayroon kang espiritu ng Diyos. Tingnan niyo si Saul. Pakinggan niyo ito. 1 Samuel chapter 15 verse 19. Nung sumuway sa Diyos si Saul, Haring Saul, itinakwil siya bilang hari. Hindi na siya ginawang hari. Pinalit si David. Sa chapter 16 verse 14, nung sobra ng kasamaan ni Saul, hindi na nakikinig sa Diyos, binawi ng Diyos ang kanyang espiritu kay Saul. At si Saul ay dinalaw ng mga maraming bad spirit. Pinahirapan siya ng mga demonyo. Dinalaw siya ng inggit, galit, sama ng loob, pagpatay, pinatay niya yung mga pari, gusto niyang patay si David. Pinasok siya ng inggit. Nung sabihin ng mga babae sa Israel, si Saul ay 1,000 pinatay, kay David 10,000 na inggit siya kay David. Pinasok siya ng iba't ibang bad spirit, pag-iimbot. Amin po ba? Kaya huwag niyong hayaan na yung depensa niyo yung Holy Spirit ay mapighati at kayo iwanan. Pinapaalala ko sa inyo yan. Amen. Amen po ba? Lagi kayong sumunod sa Panginoon para may proteksyon tayo. Para may gagabay sa atin ang banal na Espiritu. Tayo po'y tatayo. Tayo po'y aawit sa Panginoon. Kailangan alam ninyo sa inyong puso kung ano yung dapat hingiin ninyo. Sino bang gustong makalaya sa sumpa, sa kahirapan? Kala mabreak yan. Sama ng loob, tampo, galit, hinanakit, hindi pagpapatawa. Dapat mabreak lahat yan. Dapat lahat yan putulin. Ang power ng blood ni Jesus Christ ay kayang i-break yan. Ang power ng pangalan ng Panginoon, kayang i-break yan. Yung prayer, yung worship, kayang magkaroon ng deliverance tayo. Paglaya. I-desire natin na lahat ng kasalanan mabreak sa buhay natin. Pag-iimbot, mabreak. Pagsisinungaling, mabreak, maputol. Hindi pagtatapat sa Diyos, mabreak, maputol. Hindi pag-ikapo, mabreak, maputol. Dapat i-break natin lahat ng curse sa buhay natin. Lahat ng sumpa sa buhay natin, dapat mabreak, maputol. Para magkaroon tayo ng tunay na kalayaan. Tunay na laya sa panalangin. Tunay na malaya sa pagpupuri. Magkaroon tayo ng kagalakan sa ating mga puso. Karoon tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Masarap kasama ang Diyos.
Ay inuulit-ulit ko, huwag niyong pighatiin ang banal na Espiritu. Kapag narinig mo ang tinig ng Lord, sundin mo. Gaano man kabigat yan sa pakiramdam mo, ang Diyos ay handa kang tulungan. Gaano man kalaki ang pinagawa sa ng Diyos, kaya mo yan kasi ang Diyos ay higit na malaki sa lahat. Amen. Malaki pa sa kalawakan. Malaki pa sa karagatan. Malaki pa sa buong mundo. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yung kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Walang katapusan ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat na sa puso mo na sa isip mo yan. Dapat mayroon kang malaking pananalig sa Diyos. Kaya ng Diyos maghimala na yung wala ay magkaroon. Amin po ba? Magawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Na kahit wala ka, magkaroon ka. Magkaroon ka ng alin? Ang pagpapala galing sa Kanya. Kung ano mayroon ka, manalangin ka sa Diyos. Nabigyan ka ng Panginoon. Kung ano mayroon ka, lalong pupunuan ng Panginoon, dagdagan ng Panginoon. Kung wala ka, ipanalangin mo sa Diyos, magkaroon ka. Alam mo kung alam mo kung anong wala sa iyo. Ikaw nakaalam nun. Kung kulang yung panampalataya mo, sabihin mo sa Lord, dagdagan mo yung panampalataya ko. Dagdagan mo yung pagtitiwala ko sa iyo. Kapag totoo ka, ibibigay ng Panginoon. Kaya mataimtim tayong manalangin sa Diyos. Sabihin mo na sa Panginoon, Lord, patawad po. Linisin mo yung mata ko. Linisin mo yung isip ko. Linisin mo yung puso ko. Linisin mo yung kamay ko. Hugasan mo ako ng banal at makapangyarihan mong dugo na tumagas sa krus ng Kalbaryo. At pabanalin mo ang aking espiritu. Pabanalin mo ang aking kaluluwa. Pabanalin mo ang katawan ko. Hanggang sa pagbalik mo. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Yung buong katauhan natin dapat maging banal. 1 Peter chapter 1, verse 15, verse 16. Dapat maging banal tayo. Kasi ang Diyos na tumawag sa atin banal. Kaya dapat magpakabanal tayo. Dapat malinis lahat ng bahagi ng buhay natin. Malinis para malaya na kumilo sa atin ang presensya ng Diyos. Malaya na kumilo sa atin ang pagpapahala ng Diyos. Hanggat mayroong sagabal, hindi dadaloy ang pagpapala ng Diyos. Dapat ipapractice natin na lagi tayong malinis. Alam niyo na kung ano ipapalinis sa Lord. Mata, isip, puso, kamay. At kung mayroon pa ibang bahagi na dapat linisin, ipalinis siya sa Panginoon. Kapag lagi ka nagpipray, bibigyan ka ng Lord ng maraming revelasyon. Maraming pangungusap, maraming pagtawag sa Diyos, maraming sagot ang Panginoon. Ang prayer nga natin, buong mundo, napakalawak. Hindi lang Pilipinas, sabi ni Bibka na Pilipinas lang. Napakaliit lang ng Pilipinas. May 240 na bansa. May 6 na kontinente. Napakaraming mga bansa. Dapat lumawak yung ating vision. Lord, I pray na gawin mong power ang aming prayer. Gawin mong power ang aming worship. Kahit nakagapos ang paa ni Pablo Silas. Hindi nakagapos ang kanilang puso. Hindi nakagapos ang kanilang kamay. Hindi nakagapos ang kanilang mga bibig. Kaya malaya silang manalangin. Malaya silang magpuri. Kayo wala kayong gapos. Malaya tayong lumundag. Malaya ang ating puso.
Malaya yung ating kamay na itaas, iwagayway. Malaya ang ating bibig na manalangin. Malaya yung ating dila na magpuri sa Panginoon. Ang panalangin at pagpupuri, nagbibigay ito ng kasiyahan sa Diyos. Marami kang panalangin, maraming sagot ang Diyos. Hingin natin ang power ng Holy Ghost. Hingin natin ang deliverance. Paglaya. Alisin yung gapo sa ating mga paa, gapo sa ating mga kamay, gapo sa ating mga mata, gapo sa ating isip, gapo sa ating mga puso. And all who will believe, yung mga kasalanan na gumagapo sa atin para magkasala tayo sa Diyos. Hindi tayo makasunod, alisin. Hingin natin ang deliverance, kalayaan. Kung saan ang Espiritu ng Diyos na doon ang kalayaan. Stand above them all thrones and dominions, all Lahat na power, tagapanood, tagapakinig natin. positions, Sa internet, sa YouTube, sa Facebook, sa stand radyo, sa above television, makinig kayo. and the angels cry. Nais na Diyos na kayo makalaya. Kahit sa sakit, sa karamdaman, sa mga napos ng demonyo. Holy, you are lifted. Manalangin ka sa Diyos. Holy, Napatubayan ka ng Panginoon. holy, Masarap ang maging malaya kaysa nakakapos ka. if you've been forgiven, and if you've been redeemed, to sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear with sin, Masarap ang magkaroon ng kagalakan sa puso. forever to the Lamb. Kapayapaan sa ating puso. We'll sing the song forever, David. Masarap na alisin ang load ng kapigatan sa ating mga buhay. Holy, all creation's cry. Holy, you are lifted high. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stand above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all.
and dominions, all powers and positions, your name. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, He will always be. Holy, and the Lumapit kayo sa Diyos at lumapit siya sa inyo. holy, all creations cry. Masarap magmahal, masarap magpatawad. Masarap sumunod sa Panginoon. Lahat ng nais lumapit sa Panginoon.
Hindi po ang power ng Holy Spirit. and the angels cries, Power ng prayer. Worship. all creations cries, holy, you are lifted high. Sabihin natin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. And the angels Ang presence ng Lord, ang Espiritu ng Diyos, i-desire natin. creations cry, holy, Hingin natin sa Diyos ang kanyang Espiritu. high, holy, holy. Sabihin natin sa Panginoon. Them all thrones and dominions, all powers, At amin natin ang presence ng Lord your name sa ating kalagitnaan. stands above them all. I-desire natin yung healing, yung miracle, yung deliverance. Is the highest, your I-desire name natin yung kalayaan. is the greatest, your Kalayaan sa name kahirapan. stands Kalayaan above sa them sama ng loob. all. Kalayaan sa galit, sa All tampo. Kalayaan sa hindi thrones pagpapatawad. and dominions, Magpatawad all kayo. powers, Para patawarin din kayo ng Diyos. your name stands above them all. Ipadama mo sa Your kanila ang name presensya mo. is Ang Holy the Spirit. highest, your name is the greatest, your Receive Holy name stand above them Receive Holy Spirit. all. Receive. All thrones and dominions, all powers and position, your name stand above them all. Jesus, your name is the highest. Your name Receive Holy Spirit. is the your Receive ang Holy Spirit. above them all. All thrones and dominions, Receive Holy Spirit. all powers and Receive position. Holy Spirit. Receive Holy Spirit. Receive Holy Spirit. Receive Holy Spirit. Receive Holy Spirit. Yes, your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all I receive Holy Spirit. and position, your name stand above them all. The angels cry, holy, all creations cry, Receive Holy Spirit. Receive ang Holy you Spirit. Sa are buhay mo, sa lifted puso mo. high. And the angels cry, Receive Holy Spirit. holy, Power of God. all creations cry, holy, In Jesus' you are name. lifted high. Holy, holy, holy. Your people sing, holy, Receive Holy Spirit.
King of Kings. Receive Holy Spirit. Holy, you will always be. Holy, Receive Holy Spirit. holy forever. And the angels cry. Receive, All creations cry. receive Holy Spirit. Holy, Receive you Holy Spirit. lifted high. Receive Holy Spirit. Receive Holy, more Holy Spirit. holy forever. Receive Holy Spirit. Your people Receive Holy Spirit. sing. Holy, Receive to the deliverance. King of Kings. Ang paglaya. Ang Holy, kalaya. Kung saan ang Espiritu na doon ang kalaya. Deliverance, Panginoon. Ang power ng Holy Spirit. Receive. 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 and the Receive Holy angels Spirit. cry. Holy, all creations cry. Holy, you were lifted high. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name Receive is Holy the Spirit. greatest. Your name Sabihin mo na receive mo ang Holy stands Spirit. above them all. I-open mo ang All puso mo. thrones and dominions, all I power receive Holy and Spirit. positions. Your name I receive Holy stands Spirit. above them all. Buksan niyo inyong mga puso Your sa Panginoon. name is the highest. Your name is the greatest. Your I receive name Holy Spirit. stand above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. I pray, Lord, in Jesus' name, in the power ng Holy Ghost. Sabi mo, tinatanggap mo ang pananaspito sa aking puso. Receive, 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 Holy Spirit. Stand above them all, and the angels cry. Holy, all creations Receive, cry. receive, receive, receive. Hear your people sing. Holy, to the King of Kings. Holy, you are
Receive nyo ang deliverance. Paglaya sa tampo, sa galit, sa nanakit, sa hindi pagpapatawad, sa rebellion. Sa hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi ko ang power ng blood ni Jesus Christ na siyang puputol sa lahat ng curse, lahat ng sumpa. I-receive natin. And the blood of Jesus Christ, mapray ka kasalanan. There's power in the blood of Jesus Christ. Receive this power in the blood of Jesus Christ. Receive this power in the name of Jesus Christ. This power in the name of Jesus Christ. There's power in the name of Jesus Christ. Receive. Mabalik ang lahat ng gawa ng masama sa ating buhay. I-receive nyo ang healing. Receive healing. Receive miracle. Receive deliverance. YouTube, Facebook, Internet. Tanggapin nyo ang healing. Tanggapin nyo ang miracle. Tanggapin nyo ang deliverance. Tanggapin nyo ang panampalat. Tanggapin nyo ang Holy Ghost. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Receive Holy Spirit. Receive Holy Spirit. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. I-receive nyo ang kaligtasan ninyo. Kaligtasan ng inyong pamilya. I-receive nyo ang kalakasan ng Panginoon. Kalakasan ng inyong pamilya. I-receive nyo ang pagpapala ng Diyos. Kasaganaan ng Diyos. Kasaganaan ng Diyos para sa inyong pamilya. Receive, 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 receive. Receive, receive, receive. In Jesus' name. Receive it, receive it. I-receive nyo yung tagumpay ng Panginoon sa inyong buhay. I-receive nyo yung tagumpay sa inyong pamilya. I-receive nyo yung proteksyon ng Panginoon sa inyong buhay. I-receive nyo yung proteksyon ng Diyos sa inyong pamilya. Receive, 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 receive it, receive it, receive it. Oh, hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. Sa pagpapala ng salita. Salamat sa pagtugon mo, Ama, ng aking panalangin. Hinay ko ang lubusang kalayaan maging sa pagnanakaw na ikapasadog. I-receive niyo yung deliverance. Nais niyong lumaya. Masarap maging malaya. Masarap magkaroon ng kagalakan. Receive, receive, receive. Receive, receive, receive. Pag-iimbot. I-break natin ang pag-iimbot. Ma-break ang pag-iimbot. Ma-break ka pag-iimbot. Mawasa ka. Mawasa ka. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. There's power in the name of Jesus Christ. There's power in the name of Jesus Christ. There's power in the name of Jesus Christ. Ma-break ka. Lahat ng curse, lahat ng kasalanan, ma-break ka. Maputol ka sa ngalan po ni Jesus. Maputol ka sa ngalan po ni Jesus. Ngalan po ni Jesus. Pagtanggi sa salita, maputol ka sa ngalan po ni Jesus. Pagbaliwala sa salita ni Jesus, maputol ka sa ngalan po ni Jesus. Ngalan po ni Jesus. Thank you, Lord. Salamat pa, Ama, sa pagtugon mo ng Panginoon. Ibukas mong langit, Pas. Pagpalain mo ang mga nagikapo. Pagpalain mo ang mga nagahantong. Nagpipreach. Naglalapkip, nagbibigay sa dating building. I-bless mo sila, Ama. Pagpalain mo sila, Ama, lahat. Sa ngalan po ni Jesus. Sa iyo, Lord, ang papuri. Sa iyo, Lord, ang pasalamat. Sa iyo, Lord, ang pagsamba. Sa iyo, Lord, ang pagluwalhati. Sa tanging pangalan ni Jesus. Sa tanging pangalan ni Jesus. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.